Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW. Saan man sulok ng mundo tayo naroon ay pagpalain tayo ng Diyos at pagkalooban tayo ng mahabang buhay bawat isa. Agbyag ka Francis Leo Antonio Marcos, agbyag ka Apolacay. Mga kaibigan, pakinggan natin itong sa vlog ni Roman Carino mga kaibigan. Dapat mong malaman ang katotohanan na ayaw ipaalam sa mamamayang Pilipino mga kaibigan. Pag-usapan natin mga kaibigan yung Marcos Gold mga kaibigan. 'Di ba? Ito yung pagkakataon natin mga kaibigan. Ito yung dapat na pinaglalaban ng bawat Pilipino. Ito yung dapat na ipinaglalaban ng ating gobyerno mga kaibigan, na mapakinabangan ito ng sambayan ng Pilipino mga kaibigan. 'Di ba? Imposible naman mga kaibigan na hindi totoo to. Bakit tatanungin mo sila BBM, sabihin nila hindi totoo? Yung mga tao magsabing hindi totoo to mga kaibigan, ay may mga personal na interest dito mga kaibigan. Hindi sila magtatagumpay mga kaibigan kasi sinet up na nga ni former President Ferdinand Edrelin Marcos yung mga trust fund nito mga kaibigan, na unti-unti na ito nagmamature at napupunta yung kinikita nito o yung tinutubo ng pera na ito o yung mga nagmamature na pera napupunta sa Marcos Foundation mga kaibigan. Alam naman natin kung sino ang chairman ng Marcos Foundation mga kaibigan, di ba? Si Apo Francis Leo Antonio Marcos. Hayagan naman niyang sinabi yan mga kaibigan, di ba? So pakinggan natin ito mga kaibigan. Bakit sinabing ang Pilipinas ang pinakamayamang bansa sa buong mundo? Pakinggan natin ang audio recording na ito. The information you are about to hear and read in this video are from the Contact Phoenix Review Journal, Volume 37, Number 12, published on August 9, 2006 under the title, Independent Confirmation of the Philippines Gold. Note, read and listen carefully. Do not skip or fast forward this video, because the information you are about to know today is mind-boggling, and if you are a real patriotic Filipino, information revealed in this video will shake you to the core, and will inspire you to love your country more than anything else, and will enlighten you to the real truth about the great love of President Ferdinand E. Marcos has had for this nation. Tingnan nyo yung mga kaibigan, yung earthly good. At para sa akin mga kaibigan, pag sinabing earthly good mga kaibigan, ito yung mga kayamanan na mapakinabangan mo dito sa ibabaw ng mundo mga kaibigan, na malaki ang halaga nito para ipangalakal mga kaibigan, magamit para para makatulong sa isang bansa mga kaibigan. Pakinggan natin ito mga kaibigan. Throughout the Spanish occupation of the Maharlika, members of the Tajín/Talano clan have been visiting Europe since some of their relatives were English and Austrian. From 1866 to 1898, Prince Julian MacLeod Talano, who became title holder of OCT 01-4 in 1864, had also been frequenting the Vatican. In 1934, under Pope Pius XII, the Vatican negotiated with a member of the Filipino royal family, the Christian Talano clan in the Maharlika. An agreement was reached that 640,000 metric tons of the Talano gold would be lent to the Pope. This was part of that gold accumulated by the Southeast Asian Srivijayan/Majapahit Empire during its glorious reign of 900 years. In 1939, two members of the Talano family and a Roman Catholic priest, Father Jose Antonio Diaz, brought the gold from Cotac Kinabalu, Sabah, to the Vatican. After doing this, Father Diaz went back to the Maharlika and resided in Cabanatuan City. After World War II, he facilitated the safe return of the 640,000 metric tons of gold from the Vatican to the Maharlika. Manuel Acuna Roxas, a relative of the Acuna/Tajín/Talano clan, then a congressman, and Bishop Enrique Sobrepina, Sr., in the presence of Attorney Lorenzo Tanada, received the gold in Manila. So mga kaibigan, talagang may katotohanan nito. Bakit mismo yung mga Marcos tinatanggi nila itong mga kaibigan? 'Di ba? Kaya nga talaga mga kaibigan, talagang para sa akin, karapat dapat talagang maupo ang isang Marcos sa gobyerno mga kaibigan at i-abolish na itong PCGG na itong mga kaibigan, dahil ang trabaho nitong PCGG mga kaibigan is hanapin lahat ng yaman
ni Ferdinand Edralin Marcos, unang mga Marcos, at paratangan ito na ill-gotten wealth, mga kaibigan. Biro mo, yung ginto, galing pa, mga kaibigan, before pa nung World War II, mga kaibigan. Galing pa sa mga Talyano, mga kaibigan, yung bansa nating Maharlika, mga kaibigan, yung potutang talaga mga, grabe kasi yung mga banking cartel, mga kaibigan, yung mga, ewan ko ba dito sa mundo na ito, mga kaibigan, talagang totoo, mga kaibigan, gold, money. Kasi ang unang pera naman talaga, mga kaibigan, pinakamahalagang pera, ginto talaga, mga kaibigan. Ito ang root of all evil, mga kaibigan. Itong ginto na to, itong pera na to, mga kaibigan, di ba? Tingnan mo yung mga sobrang mga bilyonaryo. Wala na silang inisip, mga kaibigan, kundi magpa-bilyonaryo palalo, di ba? Anong gagawin nila sa napakalimpak-limpak na pera na yung, mga kaibigan, di ba? Hindi man lang sila mag-angat ng pamumuhay ng 100-200 tao sa kada bansa na makukonsolidaan nila na merong mahihirap na populasyon. Diba? Bakit? Ewan ko ba, mga kaibigan, kung bakit ganyan ang takbo ng isip ng mga tao. Ang dami talaga maitatapon sa impyerno, mga kaibigan. Lalong-lalo na itong mga nagkakamal ng milyong-milyon o bilyon-bilyon na salapi, mga kaibigan, na namatay na lang sila ng bilyon-bilyon ng kanilang pera, mga kaibigan. Ipamamana nila sa kanilang mga anak para ganun din ang gawin ng kanilang mga anak, ang kanilang mga apo, para sama-sama rin sila mapupunta sa impyerno, magkikita-kita sila ron, mga kaibigan. Ganun yung personal ko lang na opinion yan, mga kaibigan. Yung mga sakim na yan. A lease agreement was made between the Talano clan and the Maharlika government. A total of 617,500 metric tons of gold was deposited in the newly installed central bank of the Maharlika to comply with its requirement for gold reserve. Under the terms of the contract, the central bank became the holder of that gold. That lease agreement will expire in the year 2005. So yung Bangko Sentral ng Pilipinas, mga kaibigan, sa Quezon City, malamang nandoon ito nakatago, mga kaibigan, at binabantayan ito ng naka-insured para ito, mga kaibigan. Kumbaga, meron talaga nagbabantay nito, mga kaibigan. Bakit? Sa mga gobyerno, mga kaibigan, yung mga, lalo na yung mga nakaraang gobyerno, mga kaibigan, na ang gusto nilang mangyari, makuha nila to at maging kanila. Ayaw nilang gamitin itong pera to kung saan siya nakatakda. Itong mga ginto na to, ayaw gamitin kung saan siya nakatakda, mga kaibigan. Binabantayan ito ng Espiritu, mga kaibigan. Binabantayan ito ng Diyos na hindi ito magagamit. Mabuti na lang walang gumamit nito kaysa gamitin sa pansariling interest lang, mga kaibigan, di ba? Ang pera nito, ang gintong ito ay inilaan ni Ferdinand Edralin Marcos para sa sambayan ng Pilipino, mga kaibigan. Sigurado, yung will ni Ferdinand Edralin Marcos, yung kanyang vision, yung kanyang nais sa kanyang earthly good, mga kaibigan, siguradong nabigyan si Ferdinand Edralin Marcos ng upuan sa langit dahil sa kanyang napakagandang adhikain para sa kanyang mamamayan. Agbyag. Having gained the trust and confidence of Father Diaz, the Talano clan made him the main negotiator and trustee of their gold. Father Diaz, in turn, hired the services of attorney Ferdinand E. Marcos, then a highly recommended brilliant young lawyer, having attained notoriety when he successfully defended himself in the Naylandason case in 1939. The Talano clan paid commission to Father Diaz and attorney Marcos in gold, 30% from the principal of 640,000 metric tons. So 30%, mga kaibigan, ng 640,000 metric tons of gold, mga kaibigan, napunta na ibalik sa atin. Tapos yung In porsyento. 1949, the two richest men in the world were Father Jose Antonio Diaz and So ayun, mga kaibigan, sinasabi noong 1949, ang dalawang pinakamayamang tao sa buong mundo ay walang iba kundi si Father Jose Antonio Diaz at si Attorney Ferdinand Edralin Marcos. Between the two of them, they legitimately earn and own 192 metric tons of gold, mga kaibigan. Nakakadighay-dighay na ako, mga kaibigan. Sana maabutan pa natin ito sa ating lifetime, mga kaibigan. Di ba?
kailangan talaga natin mga kaibigan maupo ang isang Marcos sa pwesto mga kaibigan, at siya lang ang makakapag-unlock nitong, marami na nagtatangka nito mga kaibigan, pero hindi talaga sila magtatagumpay dahil bantay sarado ito mga kaibigan ng mga mapapagkatiwalaang insurer ng mga yaman mga kaibigan. Talagang nakakakilabot mga kaibigan kung bakit may mga taong ganid sa pera mga kaibigan. Kaya hindi pinagpapala ang ating bansa mga kaibigan dahil laging may ganid sa pera mga kaibigan. Isipin nyo na lang mga kaibigan, bakit yung mga proyekto mga kaibigan sa atin, ang daming proyekto mga kaibigan na mga hindi natapos mga kaibigan, yung mga request ni mayor, request ni congressman, request ni senador mga kaibigan, lalo na yung napupunta sa mga medyo malayong lugar mga kaibigan, yung mga pakalsada, pa-eskwela, pa ganito, pa ganyan, hindi natatapos mga kaibigan, Natataka kayo, may budget naman yun mga kaibigan. Siyempre, bago pakawalan yung budget ng mga kaibigan, insakto yun, alam ng engineer yun, ang nagsuma total ng mga kaibigan, pero bakit hindi natatapos? Diba? Korupsyon mga kaibigan, napakasama. Attorney Ferdinand E. Marcos. Between the two of them, they legitimately earned and owned 192,000 metric tons of gold. Ferdinand Marcos withdrew their share of the gold from the central bank and minted it RPCB. Sometime later, Father Diaz and Marcos brought their gold to Switzerland, in the Swiss Bank Corporation in Zurich. So, kinuha pala nila ni Ferdinand Edralin Marcos yung kanilang share ng gold mga kaibigan, yung 192,000 metric tons of gold. Tapos, tinunaw nila to at tinatakan nila ng Republic of the Philippines yung kung anong number ba yun. The remaining 400,000 metric tons of Talano gold is in the third floor. The remaining 400,000 metric tons of gold Taliano is in the third floor basement of the Central Bank Minting Plant in East Avenue, Quezon City. So, ang ibig sabihin nito mga kaibigan, nasa third floor basement mga kaibigan. Di ba? Ano ibig sabihin nun? Kumbaga, ito yung Central Bank, nakikita natin, di ba? May basement yan mga kaibigan. Kumbaga, first floor ng basement, second floor ng basement, third floor ng basement, parang gano'n mga kaibigan yun, yung underground level mga kaibigan ng So, nandun pa rin yung 400,000 metric tons of gold mga kaibigan, di ba? Lower basement of the Central Bank Minting Plant in East Abay, Quezon City. There are 950,000 metric tons of gold declared missing in the International Court of Justice. Kaya hanggat Ito yung reaksyon ni Karuman. There are 950,000 metric tons of gold declared missing. The International Court of Justice picked up by the Yamashita from its European ally Hitler. Another 250,000 tons of the Japanese loot around Southeast Asia are bought now in the Maharlika. This country then became the holder of 1.6 million metric tons of gold bars. Some of the Yamashita gold buried in the Maharlika has been found, but the bulk of it is still buried to this day, and even now thousands are secretly digging for it, including Japanese treasure hunters. guys, narinig natin yung 400,000 metric tons of gold ay nasa East Avenue Minting Plant ng Central Bank mga kaibigan. At dyan, kaya nga meron yung kinasuhan si Pinoy at may kasama pa na kinuha nila yung 3,500 metric tons of gold. Ayan. Kaya totoo yung So 3,500 metric tons of gold kinuha ni Noynoy at saka nung kung sino pa yung sinasabi mga kaibigan. Dapat talaga mga kaibigan makaupo na sa posisyon ang mga Marcos mga kaibigan para mabuwag na tong PCGG mga kaibigan, para maitama na yung history mga kaibigan. Si Ferdinand Edralin Marcos mga kaibigan, hindi magnanakaw ito mga kaibigan. Napaka-brilliant. Kung merong pinaka-brilliant na tao sa buong Pilipinas, sa kasaysayan ng history ng Pilipinas, ito yung walang iba kung hindi si Dr. Jose Rizal at si Ferdinand Edralin Marcos mga kaibigan.
Talagang ito mga ubod ng brilliant, yung sinasabing brilliant. Kumbaga sa mga matatalino, sila yung mga brilliant, mga kaibigan. Grabe talaga yung ano, talang yari talaga tong mga dilawan na itong mga kaibigan, makakasuhan talaga sila pag nakaupo ang Marcos sa 2022 mga kaibigan. Kung si FLM man ito o si BBM man ito mga kaibigan, kailangan talaga nilang magkaisa para sa sambayan ng Pilipino. Yun na talaga ang pinakaano mga kaibigan eh. Dahil alam naman natin kung sino yung signatory mga kaibigan, di ba? Kailangan makiisa sila ng signatory kasi kahit maging presidente ka na ikaw ay Marcos, pero hindi ikaw yung signatory o kalaban mo yung signatory, hindi ka rin magwawagi, wala ka rin mapapatunayan. Yun ang para sa akin mga kaibigan. Kaya lagi akong pabor sa pagkakaisa mga kaibigan para maayos na. Kasi nga sinabi nga ni Imelda noong 1998 pa o nung mas mababa pa sa 1998, gusto na niyang ipatupad yung last will ni Ferdinand Edralin Marcos for the benefit of the Filipino people mga kaibigan, di ba? Pero hinahadlangan talaga mga kaibigan ng mga sakim mga kaibigan. Totoong may ginto pa rin dahil nga nakapagpalabas pa nga sila ng 3,500 metric tons. Picked up by Yamashita from its European ally, Hitler. Another 250,000 tons of the Japanese loot around southeast. Kung may mga papeles yun at may mga dokumento yung mga kaibigan, paano nailabas ng nila Pinoy yun mga kaibigan, yung 3,500 metric tons of coal? Kailangan talaga magkaroon ng mga investigasyon na rito mga kaibigan eh. Dahil hindi talaga maganda yung mga nangyayari mga kaibigan. Ang nagsasaper, people of the Republic of the Philippines, yung mga taong nasa laylayan. Wala na tayong pakialam doon sa mga mayayaman mga kaibigan, yung mga okay na yung mga buhay nila. Ang pinaka main purpose dito mga kaibigan sa yaman na to is maiangat yung pamumuhay ng lahat ng Pilipino mula doon sa pinakalaylayan ng lipunan mga kaibigan. Maawa naman kayo sa mga tao, kayong mga sakim sa pera. Asia are both now in the Maharlika. This country then became the holder of 1.6 million metric tons of gold bars. Some of the Yamashita gold buried in the Maharlika has been found, but the bulk of it is still buried to this day. And even now, thousands are secretly digging for it, including Japanese treasure hunters. The Wall Street Journal in its November 15, 1985 issue wrote that 2/3 of all the gold in the world is in the Maharlika. 1/3 is divided among the rest of the countries in the world. Very few Filipinos know this. Let's review some numbers at this point because there are certainly some unexplained losses along the way. The Tajín Talino gold started at 720,000 tons. 640,000 tons were transported to the Vatican and back, leaving 80,000 tons unaccounted from the outset. So may nawawala dito mga kaibigan no, sa panahon pa nung Taguian Taliano gold. Kasi nag-started na yung accounting nito 720 metric tons, 720,000 metric tons, tapos naging 640 metric tons na lang mga kaibigan yung na-transport to the Vatican, from Philippines to Vatican, Vatican to Philippines. Tapos leaving 80,000 unaccounted from the outset out of the 640 tons. 192,000 metric tons were paid in commission, which should leave 448 tons, but somehow that number has become 400 metric tons, leaving another 48,000 unaccounted. Following this story, there are 128,000 metric tons, 80,000 plus 48,000 gold, which somehow slipped through the cracks and in addition to 182,000 earned in commission, whereabout of unknown. Oops. Out of the 640,000 tons, 192,000 tons were paid in commission, which should leave 448,000 tons, but somehow that number has become 400,000 tons, leaving another 48,000 tons unaccounted. Following this story, there are 128,000, 80,000 plus 48,000 tons of gold which somehow slipped through the cracks, in addition to 192,000 tons earned in commissions, whereabouts unknown. Oops.
Out of the remaining 400,000 tons, we do not know how much remains. We know there was an effort to do a major disappearing act when the old central bank morphed into the new Bangko Sentral Pilipinas, but a recent decision of the Supreme Court, Bangko Filipino versus BSP, has upheld that BSP is responsible for the liabilities of the old central bank. So, how much longer can they keep these hundreds of thousands of tons of gold hidden under the carpet and out of So mga kaibigan, parang yung disappearing act when the old central bank morphed into the new Bangko Sentral Pilipinas, but a recent decision of the Supreme Court, Bangko Filipino versus Bangko Sentral ng Pilipinas, has upheld that Bangko Sentral ng Pilipinas is responsible for the liabilities of the old central bank. So how much longer can they keep these hundreds of thousands of tons of gold hidden under the carpet and out of sight of the Filipino people while 80% live at the edge of the starvation? O, diba? Kumbaga 80% mga kaibigan ng mga Pilipino naghihirap mga kaibigan. Kasama na tayo dyan mga kaibigan na namumuhay tayo dito sa ibang bansa mga kaibigan para lang kumita tayo ng pera, magkaroon tayo ng konting alwan sa pamumuhay mga kaibigan, makabili tayo ng mga bagay-bagay na mabibili natin sa panahon na ito para magamit natin, ma-experience natin mga kaibigan. Di ba napakasama talaga mga kaibigan ng mga tao na sino ba yung may-ari ng Bangko Pilipino mga kaibigan? Di ba ito yung araw, ang pinakamalaking bangko to sa Pilipinas mga kaibigan nung araw kaya may kinalaman kaya yung pamunuan ng Bangko Pilipino mga kaibigan? Hindi kaya yung Bangko Pilipino mga kaibigan, ito rin yung may-ari ng BDO mga kaibigan ngayon. Naisip ko lang mga kaibigan, hindi naman siguro. Side of the Filipino people while 80% live at the edge of starvation. The point is that ultimately, a complete accounting should show where all of the original 720,000 tons went, not to mention the estimated 1.2 million tons of Yamashita treasure, combined German and Japanese plunder, identified above. That is very nearly 2 million tons of gold worth more than $38 trillion. Pero mo mga kaibigan, kung ipang-combine mo lahat yung yung Yamashita, tapos yung German and Japanese plunder mga kaibigan, is tinatayang 2 million tons of gold sa nagkakahalaga nung panahon pa na ni-record ito mga kaibigan 38 trillion na nung panahon na yun ang halaga mga kaibigan, dollar. Grabe talaga mga kaibigan. Ba't hindi gamitin ito nung yaman na to para sa buong mundo mga kaibigan, Today's price. The phony, CIA-backed EDSA, People Power, exhibition. Ito mga kaibigan, the phony CIA-backed EDSA People Power exhibition of 1986 had one primary purpose, and that was to take this vast quantity of gold from the Philippines and the Filipino people for the benefit of the international banking cartel, to enslave mankind. What about the Santa Romana Diaz highest Vatican Commission shared with Ferdinand Marcos when Father Antonio Diaz alias Severino Santa Romana died in 1974? All that 30% commission in gold became the legendary Marcos Gold mga kaibigan. Di ba? Talagang merong Marcos Gold Naalala nyo pa nga mga kaibigan yung salaysay ni Imelda Romualdez Marcos. Binata pa lang daw si Ferdinand Marcos. Sinama daw siya sa bahay nito doon sa may Sampaloc, Manila mga kaibigan. Marami na raw ginto doon sa basement ng bahay ni Ferdinand Edrel Marcos noong time na nililikawan niya si Imelda. Siguro pinagmayabang ni Apo Lakay mga kaibigan yung kanyang ginto. Siyempre beauty queen mga kaibigan si Imelda Romualdez Talagang napakaganda ni Imelda Romualdez. Bakit hindi ba itatago yan? Kaya na bighani si Apo Lakay natin sa kanya. Of 1986 had one primary purpose, and that was to take this vast quantity of gold from the Philippines and the Filipino people for the benefit of the international banking cartel to enslave mankind. What about the Santa Romana/Diaz/Hayes Vatican Commission shared with Ferdinand Marcos? When Father Jose Antonio Diaz, alias Severino Sta. Romana, died in 1974, all that 30% commission in gold. Ayan guys died in si Jose
Antonio Diaz alias Severino Santa Romana aka Jose Rizal ay namatay noong 1974 at yung 30% commission in gold became the legendary Marcos Gold at napunta na nga po lahat kay Marcos yan. Became the legendary Marcos So Gold. yan, After providing for his family in Marcos's letter of instruction, the whole wealth derived from this was supposed to be given to the Filipino people. This was the Marcos wealth that some politicians and churchmen kept on saying was the ill-gotten Marcos wealth that until today after providing for his family in Marcos letter of instruction, ito na yung last will and testament ni Ferdinand Edralin Marcos, mga kaibigan. The whole wealth derived from this was supposed to be given to the Filipino people. That was the Marcos wealth that some politician and churchmen kept on saying was the ill-gotten Marcos wealth that until today is in Marcos secret accounts. Walang ill-gotten wealth si Ferdinand Edralin Marcos. Ako talaga naninindigan ako dyan, mga kaibigan, dahil talagang hindi magnanakaw si Ferdinand Edralin Marcos. Wala siyang ibang inisip kundi kapakanan ng mamamayang Pilipino. Ilocano nga talaga si Apo Laki natin, mga kaibigan. Magaling siya mag-impok ng pera para sa hinaharap, magamit itong pera na to para sa benepisyo ng mga Pilipino, mga kaibigan. Ganun katalino si Ferdinand Edralin Marcos, mga kaibigan. Ganun katalino, di ba? Kaya itong 7 putakting na PCGG nito, mga kaibigan, ang tanging purpose ito kaya binuo to para ipamukha sa tao, ipamukha sa buong mundo na ilgatin ang lahat ng yaman ng mga Marcos, which is not true. Hindi magnanakaw ang mga Marcos, lalong-lalo na si Ferdinand Edralin Marcos. Hindi siya magnanakaw. is in Marcos' secret accounts. On April 9, 1973, Marcos said, "My earthly goods have been placed in the custody and for the disposition of the Marcos Foundation dedicated to..." Ay Yun, mga kaibigan, on April 9, 1973, Marcos said, "My earthly goods." So, earthly goods, mga kaibigan, so ginto nga ito, mga kaibigan, have been placed in the custody and for the disposition of the Marcos Foundation dedicated to the welfare of the Filipino people, mga kaibigan. So ano na yung pumapasok sa akin, mga kaibigan, sa isip ko, mga kaibigan? Welfare of the Filipino people, murang kuryente, first class na mga hospital, libre, gamot libre, mga kaibigan. Lahat ng buong Pilipinas, mga kaibigan, na tatayuan ng power plant, ng nuclear power plant, mga kaibigan, gagastusan ng pera galing sa Marcos Foundation, mga kaibigan. Di ba? Para sa ikakapakinabang ng lahat ng Pilipino, mga kaibigan. Di ba? Murang kuryente, napakasarap nun, mga kaibigan. Ang dami nating mahihikayat ng mga mamumuhunan para magtayo ng mga mega factory, mga kaibigan. Yung sinasabi talagang mega factory, yung talagang pag sinabing mega factory, mga kaibigan, parang lumalaklak ito ng kuryente. Ngayon, kung meron kang nuclear power plant na magsusupply ng kuryente dito, mga kaibigan, kayang-kaya, mga kaibigan. Marami tayong mahihikayat. Hindi pa huli ang lahat, mga kaibigan. Kailangan talagang magdasal tayo sa Diyos na magpakawala ng milyon-milyon anghel ang Diyos para gabayan ang mga bawat tao para lang maipatupad itong last will and testament ni Ferdinand Edralin Marcos. Agbyag talaga. Ayan yung sinasabi ko. My earthly goods have been placed in the custody and for the disposition of the Marcos Foundation dedicated to the welfare of the Filipino people. Na ang Marcos Foundation na yan ay si Idol Francis Leo Marcos ang chairman na kanyang ipinamimigay pa 20 years ago pa. So, yan din ako kumakapit, mga kaibigan, di ba? Yung mga inilalabas ni Francis Leo Antonio Marcos na pera nung mga nakaraan pa, mga kaibigan, yung mga ginagastos niya para sa kanyang mga humanitarian na ginawa, mga kaibigan, yung mga alam natin na bilyon ng ginagastos niya, mga kaibigan, yung one time na 500,000 pieces of sunglasses, ay yung mga salamin, mga kaibigan, yung pamimigay niya ng mga bigas, mga kaibigan, yung pamimigay niya ng kung ano-anong humanitarian, mga kaibigan.
nabanggit niya, di ba, na galing ito sa lehitimong pera ng Marcos Foundation, mga kaibigan. Agbyag ka talaga, Apo. Hanggang ngayon. For the welfare of the Filipino people. The plans of Ferdinand Marcos are hinted at in the following citation. In his grand plan, Marcos wanted to re-establish the former grandeur of the Maharlika and the whole region of Southeast Asia, the former Malayan Empire. In June 1983, Marcos appeared before the first world leaders in Toronto. He announced his plan to boost the economy of the Southeast Asia region by creating the Asian dollar. This would be backed up by the 400,000 metric tons of gold in the central bank of the Maharlika and the other gold he scattered around the region. He would also add to this his own personal 192,000 metric tons in Switzerland. So, ang pinakaplano pala ni Ferdinand Edralin Marcos, mga kaibigan, ang gusto niya ay i-re-establish ang former grandeur o kung yung glamorosong Maharlika nation, mga kaibigan, and the whole region of Southeast Asia, mga kaibigan. So yung mga bansa dito sa Southeast Asia, mga kaibigan, kasama nun. The former Malayan Empire. In June 1983, Marcos appeared before the first world leaders in Toronto. Dito yung sa Canada, mga kaibigan, nangyari. He announced his plan to boost the economy of the Southeast Asia region by creating the Asian dollar. This would be backed up by the 400,000 metric tons of gold in the central bank of the Maharlika and the other gold he scattered around the region. Diba? He would also add his own personal 192,000 metric tons in Switzerland. So parang yung 192,000 metric tons of gold ni Ferdinand Edralin Marcos, talagang nakalagak ito sa iba't ibang bangko, mga kaibigan, sa buong mundo, mga kaibigan. Parang ganun yan, mga kaibigan. Totoo yan. Di ba? Matalino nga si Ferdinand Edralin Marcos eh. Kumbaga, yung mga panahon ngayon, iniisip lang nila kung paano nila makukuha, mga kaibigan. Napaghandaan na ni Ferdinand Edralin Marcos yan, naiayos na niya yan, mga kaibigan. Di ba? Kaya nga talaga, si SWB, mga kaibigan, delikado talaga yung buhay nito, mga kaibigan. Pero, once na talagang inamin niya, niya, at pinatutupad na niya, protektahan siya ng buong sambayan ng Pilipino, mga kaibigan. Sigurado yung makikipaglaban ng mga bawat Pilipino, mga kaibigan, para sa kanya, para may patupad lang itong will ni Ferdinand Edralin Marcos. The Asian dollar, backed up by the 2/3 of all the gold in the world that was in the Maharlika, would have made the Maharlika money more valuable and stronger than the American dollar. This was his vision to raise Southeast Asia to be at par with the rest of the first world countries. There is very good reason to believe that Mr. Marcos's plans were even more far-reaching than this suggests. There is plenty of solid evidence of a program Marcos worked on with American President Ronald Reagan, which is referred to as the ABL, Ang Bagong Lipunan program. Ang bagong lipunan, mga kaibigan, naalala ko nung elementary ako, mga kaibigan, pag kasi minsan may subject kami dun sa sa bagong lipunan building, mga kaibigan, dun sa eskwelahan namin dun sa Manila. Ganda talaga, mga abaka, yung mga kapis, mga kaibigan, yung mga bintana, Tsaka talaga makita mo talaga first class talaga, mga kaibigan. 1986 yun, mga kaibigan. Nag-aaral ako ng elementary, mga kaibigan. Talagang ang ganda ng bagong lipunan building, mga kaibigan, na pinagawa ni Ferdinand Edralin Marcos. Ang ganda nun, hindi ko makalimutan yun. May Notre-Dame pa kami nun, mga 1984, 83, ganyan, may mga Notre-Dame pa kami nun sa eskwelahan, mga kaibigan. Ang sarap ng Notre-Dame. Under this program, some 250 sets of gold. Ayan yung sinasabi, typical set included 3,500 metric tons of gold. Ayan, mga kaibigan, yan yung gustong nakawin, pero ewan ko kung naibalik na nga po. Documentation and related ABL currency. So parang ito ngayon lumalabas na yung gustong nakawin, gaya nga sabi ni Karoman, mga kaibigan, na ibalik na kaya yung mga kaibigan.
puta na, makukulong itong mga ano na itong mga kaibigan, itong may mga kinalaman dito sa paglulot nito mga kaibigan sa central bank, yung paglalabas nila, pagbibenta nila ng ginto mga kaibigan. Saan kaya napunta yung pera na yung mga kaibigan? Yung 3,500 metric tons of gold mga kaibigan, ang presyo nun mga kaibigan is nasa worth $70 billion mga kaibigan. So ilan trillion piso to mga kaibigan, o ilan daang bilyon ito mga kaibigan. O diba, kung natuloy man yung bentahan ng mga kaibigan, saan napunta yung pera na yun? Yung accounting nun, ang hahanapin na yun mga kaibigan. Naku, mapapanot ka ng Pinoy. Were to be shipped to various countries around the world. A typical set included 3,500 metric tons of gold, worth some $70 billion at today's price. Does it start to make a little more sense as to why those UN inspectors were using metal detectors in the palaces of Iraq while they supposedly saw weapons of mass destruction? Or why Saddam Hussein was such a threat to the powers that be? Or how and why the price of gold has been depressed on world markets? Or why former gold bug Alan Greenspan would come out with a statement labeling gold a barbarous relic? Indeed. To understand why it was necessary to remove Ferdinand Marcos from office in 1986, it helps to know that the Yamashita treasure was considered booty. After the passage of 30 years without a valid claim against it, this booty would belong to its new possessor. That would have been in 1976, but the International Criminal Court, ICC, at that time extended the deadline by 10 years to 1986. The someones who had accumulated the German and Japanese plundered gold gathered in by Yamashita obviously preferred not to come forward with their claims, because such claims could have revealed the source of such wealth, which was, in all probability, quite probably derived from illicit activities. What became of the remaining 400,000 metric tons pertaining to the Taijin Talano clan, and where is it today? To this day, the 400,000 metric tons of the Maharlika, Talano, gold are still in the Central Bank in East Avenue, Quezon City. Nobody can move it because Marcos... To this day, the 400,000 metric tons of the Maharlika Taliano gold are still in the Central Bank in East Avenue, Quezon City. Nobody can move it because Marcos insured it with the Lloyds of London, and its agents are guarding it, but the present government does not acknowledge its existence mga kaibigan. So bakit hindi ina-acknowledge ng mga present government ito mga kaibigan? 'Di ba? Kasi nga mayroon mga taong masasama yung balak mga kaibigan. Hindi natin alam kung mga Pilipino to na nasa Pilipinas, o mga banking cartel, o yung mga sugo ng mga demonyo nga mga kaibigan. Basta yung mga sakim sa pera mga kaibigan, yung gusto nila makontrol nila yung buong mundo mga kaibigan, yung mga sakim sa kapangyarihan to, tsaka sa pera mga kaibigan. Di ba? Anong silbi? Ano ang saysay para kontrolin mo yung ganyan, magpayaman ka? Ang buhay mo merong hangganan, di ba? Hindi nga masolusyonan ng tao yung kamatayan di ba? So yan ang nagpapatunay na nag-i-exist ang Diyos, ang salita ng Diyos, na ang tao may kamatayan, mamamatay ang tao. Hanggang ngayon, nag-i-exist mga kaibigan. Diyos lang ang nagmamay-ari ng buhay, kaya hindi tayo dapat magkamal dito ng Kumbaga, let's enjoy lang kung ano yung meron mga kaibigan, and let's share to others. Kung ako yung naging kasing yaman ngayon, halimbawa ni Bezos, o kaya ni Bill Gates, o kaya nito ni sino pa ba itong isa? Si Elon Musk mga kaibigan. Tapos Pilipino ako, meron ako $173 billion mga kaibigan. Sa 50% nito o 80% nito mga kaibigan, mag-aangat ako ng pamumuhay ng mga Pilipino mga kaibigan, sa abot ng makakaya nung ganong salapi mga kaibigan, di ba? Yung personal ko ng pangarap yung mga kaibigan, kung ako ang lumugar sa katayuan nitong mga bilyonaryong itong mga kaibigan na hindi mo maintindihan kung anong gagawin nila sa pera mga kaibigan. Hindi naman sila maililigtas sa kamatayan, sa takdang kamatayan ng kanilang mga pera mga kaibigan. Totoo yan. Insured it with the look. Ayan mga kaibigan, to this day, the 400,000 metric tons of the Maharlika Taliano gold are still in the Central Bank in the East Avenue, Quezon City. Nobody can move it because
Marcos insured it with the Lloyds of London. Yan yung sinasabi ko. Guardiado yan ng Lloyds of London dahil naka-insure pala yan. Kaya ginagwardyahan yan. Kaya hanggang ngayon ay nandun sa ating Central Bank sa East Avenue. of London and its agents are guarding it. But the present government does not acknowledge its existence. Not only have successive governments of the Philippines failed to acknowledge the existence of the gold, they have conspired to keep this information from being known to the Filipino people. We assume this is because they have been working at ways to convert the gold for their own selfish gain, probably in conspiracy with the international banking cartel. To this day, however, no one seems to have found a legal solution. Mr. Marcos was, after all, a brilliant. Not only have successive governments of the Philippines failed to acknowledge the existence of the gold, they have conspired to keep this information from being known to the Filipino people. We assume this is because they have been working at ways to convert the gold for their own selfish gain. Mga kaibigan, yung masyado kang selfish pagdating sa pera, mga kaibigan. Gusto mong gamitin ito in your personal gain or in your only family o sa pamilya mo lang gusto mo itong gamitin, mga kaibigan. Napakasama nga nung gano'n mga ganyan. Probably in conspiracy with the international banking cartel to this day. However, no one seems to have found a legal solution. Mr. Marcos was, after all, a brilliant attorney. Yes. Attorney. Immediately after Ferdinand Marcos was removed from office literally by a U.S. military helicopter, the newly installed president, Corazon Aquino, formed the Presidential Commission on Good Government, PCGG, purportedly to go after the Marcos' ill-gotten wealth. O, di ba mga kaibigan, no? Immediately after Ferdinand Marcos was removed from the office, literally by a U.S. military helicopter, the newly installed President Corazon Aquino formed the Presidential Commission on Good Government, purportedly to go after the Marcos ill-gotten wealth. Yun nga ang purpose ito, mga kaibigan, is habulin lahat yung mga nakapangalan sa mga Marcoses na mga yaman, mga ginto, ganito, ganyan, at palabasing nakaw sa gobyerno, mga kaibigan. Talagang napakasama. Sigurado itong etong si Corazon na ito, mga kaibigan, ando doon na ito sa impyerno, mga kaibigan. Sila mag-asawa na doon sa impyerno yan, mga kaibigan. Sa dagat-dagatang apoy, hanggang ngayon napapaso sila ng walang katapusan. Umaaray sila doon sa mga kasakaman na ginawa nila sa bayan nila at sa kapwa nila. It was very important to the conspirators that this wealth should be labeled ill-gotten, even though, as has already been shown, Mr. Marcos was in his own right the wealthiest man on the face of the earth and had absolutely no need to take anything from anyone. A decision. O yun nga, mga kaibigan, sasabihin mo na ill-gotten wealth, mga kaibigan, bago pa lang maupo si Ferdinand Marcos, napakadami na niyang ginto. So ano pang sasabihin nila ill-gotten, mga kaibigan, di ba? Of the Federal Supreme Court of Switzerland dated December 21st, 1990 said, by decision of May 29th, 1986, the Attorney General of the District of Zurich accepted in principle the legal assistance requested by the Philippines and invited all the banks of the city of Zurich to freeze immediately all the accounts, deposits or safes of the persons, companies, or foundations of Marcos mentioned in the order. A decision of the Federal Supreme Court of Switzerland dated December 21, 1990 said, by decision of May 29, 1986, the Attorney General of the District of Zurich accepted in principle the legal assistance requested by the Philippines and invited all the banks of the city of Zurich to freeze immediately all the accounts, deposits, or safes of the persons, companies, or foundations of Marcos mentioned in the order, mga kaibigan. Diba, wala pa naman siguro niyan. The accounts were frozen at the request of the government of the Philippines and the PCGG has ensured they have remained frozen to this day. This is all a grand scheme, or scam. So, scam lang pala yung mga kaibigan. So, this is all grand scheme or scam. Blinded Filipinos must keep repeating that Marcos was a thief so that those hundreds of billions of dollars of Marcos money will remain frozen and not be given to them for their use.